So bago ang lahat, long weekend pala. Pero dahil IT, duty ka. So ang San Antonio meron 3 point guard for next season. Si De'Aaron Fox, Stephon Castle at Dylan Harper. Si Fox ang magiging starting point guard, si Castle naman ang posibleng second unit. Last year, nagawa ng San Antonio na pagsamahin si Fox at si CP3 sa starting lineup. Hindi natapos ni De'Aaron Fox ang season dahil sa injury. Pero most likely, isa kay Castle or kay Dylan Harper ang isasama sa starting unit for next season. Based naman kay Dylan Harper, gusto niyang makopya ang transition ng career ni James Harden. Hindi yun sa hindi nag-champion, kundi mula sa first 3 years ni Harden sa OKC, naging 6-man siya kina Russell Westbrook at Kevin Durant. Alam ni Harper na kailangan niya mag-intay. Sa sinabi rin niya, alam na kung sino ang ilalagay sa starting unit at kung sino naman ang magiging 6-man. Hindi naman malabo na pagsabayin yung tatlo sa loob ng court. Dahil andun si Victor Wembanyama. Basta andun siya, mataas yung defensive rating ng San Antonio. Mindsetting na lang di umano para kay Harper kung anong role lang ibibigay sa kanya. Yan ang player, willing mag-intay. Hindi yun ang hihingi agad ng 30 million to 40 million to the moon. Ang possible long-term plan pa ng San Antonio kung tapos na ang kanilang rebuilding process ay si Harper at si Castle sa starting unit. Pero yung sinabi kasi ni Harper na gusto niya magkaroon ng transition na James Harden career, hindi naman nagtagal si Harden dito sa OKC. Dahil namili nun ng OKC kung sino ang i-retain at hindi rin naman nagustuhan ni Harden yung offer. Tamang team lang din na napuntahan ni Harden nun kasi siya ang naging main man. Dahil nung napunta si Harden sa Rockets, kakatapos pa lang ng Yao Ming era. Wala ding star player noon ng Houston kaya sa kanya nag-build. Sa era ngayon, mahirap nang gawin yun. Iba na ang patakaran na yung isang player na galing sa ibang team, dun i-build yung kanilang lineup. Palaki ng palaki ang kontrata at nare-restrict dahil sa taxes. Na parang after Harden wala nang sumunod na player na i-build yung lineup sa kanya kahit pa natapos na yung 3 taon niya sa ibang team. Parang siguro malapit si LaVine or kaya si Butler. Kaso noon si Butler palipat-lipat ng team. Ang Clippers naman merong 50 and 32 win-loss record under kay James Harden, Norman Powell at Kawhi. Maraming sinibak din si Zubac last year na merong 16 points, 12 rebounds, 2 assists, 1 block at 62% sa field. Siya yung isa sa European big man na naalala kong hindi tumitira sa 3-point area bukod siguro kay Rudy Gobert. Defender naman kasi yun. Kahit sa FIBA hindi rin tumitira si Zubac. Kung meron man pa isa-isa lang. Per tournament pa yun. Hindi tulad din na Kristaps, Saric, Wemby, Giannis, Jokic, Sabonis, Şengün at yung kamukha ng boyfriend ni Taylor Swift na tumitira na rin, si Valanciunas. Marami mga big man ang na-develop ang 3-point shooting kasi kailangan na. Kahit yung member siya ng junior national team, wala rin record si Zubac na tumira mula sa beyond the arc. Big deal kasi ngayon sa NBA yun. Kahit naman siguro sa international level, base din kay Zubac, wala kasi siyang confidence na tumira mula sa 3-point area, parang si Ben Simmons. Dati meron silang conversation ni Doc Rivers before pa dumating si Kawhi na kapag komportable na si Zubac, kumuha siya ng isang long range shot. May bas-bas na yun ni Doc Rivers dati pero ayaw niyang gawin na tumira mula sa 3-point area dahil wala pa siyang confidence at alam niya yung strength niya sa loob ng paint. Base pa kay Zubac, since 2018 pa niya nire-reserba yung kanyang 3-point shooting. Napalitan na si Doc Rivers lalong hindi kakailanganin ni Zubac na tumira mula sa 3-point area dahil sa dami ng kasama niyang shooter. Dominante kasi si Zubac sa loob ng paint, naninibak. Kung hindi man tumitira sa 3-point area si Zubac katulad ng mga European big man, 54% shooting naman siya pagdating sa mid-range at perimeter. Hindi pa kasama dyan yung nasa mahigit 70 or 68% niya mula sa loob ng paint. Kapag tiningnan pa yung stats ni Zubac, 36 out of 73 mula sa field, nasa 49% kapag siya ay nasa 16 feet pababa. Kapag naman nasa 10 feet si Zubac, pababa din, 309 to 522 mula sa field, 59%. Pero mostly ng tira niya sa area na yon, hook shot, hindi jump shot. 226 out of 379, 59% si Zubac. At siya ang may pinakamataas na percentage at may pinakamaraming hook shot last season. Consider na 3 yung arsenal ni Zubac sa scoring, dunk, floater at hook shot. Yung floater pa naman, tinatawag nilang hybrid ng jump shot at layup. Pati kasi yung layup ni Zubac para ding hook shot. Effective naman.
Parang hindi na kailangan tumira ni Zubac mula sa 3-point area kasi nga meron na siyang hook shot at floater at hindi niya na kailangan ng confidence para sa beyond the arc. Kung meron jump shot at 3-point shot si Zubac, makukonsider siyang complete player eh. Passing big man, pick and roll machine, post-up player, merong layup at dunks pero yung layups niya hook shot pa rin, rim protector din at defensive player.